Hanggang natin dito na nga late game nila. So actually almost pantay. Yung problem kanina na Echo was burst. So pwede na i-compensate dito pag mag-snowball at naging mabilis yung back siya. And of course yung carry din. Yung carry pagdating sa late game. Tsaka ang ganda nung Astral Recall dito kasi alam mo kung saan manggagaling yung mabilis ang galawan ng Echo eh. Pwede ka maghanda. Kasi di ba katsaw yung lineup nila eh. Back siya, Paramis, tapos Rafaela. Ang tindi nung bilis niya nun. Yep. At alam natin yung clear nila, imagine nyo, Novaria plus the Valentina in the mid lane. Ang katapat nila, Paramis, Rafaela. In normal cases, mataas yung clear ng Paramis tsaka Rafaela. Pero katapat nila kasi Novaria, Valentina. So, alam natin mas mabilis yung di hamak. Oo. Eto na, papunta tayo sa game number 4. Do you think na merong composition dito ang Echo na kaya magpwersa ng game 5? With this lineup, yes, kasi pakito din to. So, ang nag-struggle nila kanina nung naka-Bruno, si Oheb, was walang makapasok kay Oheb sa may likod. So ngayon na meron silang pakito, pwede maka-instant kill. Yeah. Tsaka kung mapansin natin, by the way, 4 na naka-quantum charge dito sa side ng Echo. So gusto nila na mabibilis. Fast pace talaga yan. Katsaw lineup. Express talaga. Agree din ako kay Chantel, yung Pakito yung magiging difference maker dito. Depende na lang kung alam ng Blacklist. Kasi ang pwedeng gawin ng Blacklist, abangan nila yung flank. Kasi si Sanford meron siyang mga signature flank na ginagawa. And may nakita na tayong isang game niyan nung regular season na inaabangan nung team yung magiging flank ni Sanford. If I'm not mistaken, yun yung against RSG. Isang, congratulations sa isang milestone para kay Filipino Sniper Oheb. 7th place sa most kills. 6 lang ang mas maraming kills kay Oheb. Imagine that. So, ibig sabihin, ano na siya, pwede na siya mag-6. Nakuha siya ng more than 7. Tama. Oy, pero may kita natin early box. Oo. Pero joke lang muna yan, lalo na kung lineup ka ng Echo. Palitan ng retry ang dalawang junglers natin. When it comes to our emblem, mukhang standard naman from both teams. But when it comes to the first turtle, meron bang distinct na nakakalamang or parang parehas lang ba? Actually, parehas lang. Kasi parehas lang din. Hindi naman masyado na-delay din ni Sensui and the rest of Blacklist International dito si Cartesi. Again, movement speed ang magiging strength dito ng isang back siya as compared to the Fredrin. And makikita natin ngayon para sa dalawang marksman natin, medyo kalmado sila. Kanina kasi pag napapasilip sa camera nila, nagkakasutukan na sipaan agad as early as possible. Farm lang muna yan sa bottom lane. Parehas magkakapika yan kasi parehas masakit. Alright? Pinapoke ngayon ni Carl si Sensui. Sensui pumalag din with a taunt. Gumagaw si Sanford pero nandito si Edward with the backup. Astral Echo coming in from Renny J. Star Shatter. Magmi-miss. Di tatamaan si JP. JP, i-reset na muna dito ng dalawang team ang turtle na ito. Nandito na si Sanji with the Stampede. Sabay ultra heal lang muna na ginagawa nila JP. Okay! Edward with the setup in the penalty zone. Sabay Netherrealm coming in para sa dalawang team na to. Sensui ang makakasecure ng turtle. Sabay igago pa rin ni na Carl. Pero yung damage output yung burst ay medyo bitin para sa side ng Echo. Makakapagback ng ganun-ganun lang. Si Edward Blacklist ang nakuha ng kalamangan. Again, Blacklist International, ang nagiging struggle na kalaban nila is walang burst. So, naging maganda. Yes, nagkaroon ng Ghost Bursters or meron pa nga pagkila siya to Stampede rather for Sanji. Pero walang follow-up damage for them. Now, Blacklist International, yun yung strength nila. Maganda yung ginagawa nila. Even yung mga Astral Echo ni Renny J to slow down the players during that objective. Ramdam natin yung pagkaagaya ng game 1 at game number 4. When it comes to draft para sa Echo. At alam natin yung naging resulta nun. So, ano yung kailangan gawin dito ng Echo na kakaiba mula dun sa game number 1 para hindi maging parehas yung result? Kung first ang pinaka-problem nila, game number 1, yung itemization ni Sanji, kanina it was Durance. Ngayon kailangan natin makikita yung mga Tranchon. Oo. Para pag pinitik niya yung Ghost Bursters, maboburst na niya. Kaya nga Ghost Bursters yun. Tama. Kumbaga may onting pitik din ng mga kuryente. May ground. May ground. May spark. May spark. Kailangan niya yung mag-spark nga para sa side ng Echo. Ayun. Bakbakan of course, tamang pokes. And onto the top lane, nandun yung dalawang XP laners natin. Maganda rin naman dahil nakuha nila yung mga signature heroes. Of course, alam natin, itong Teresa, master na ni Mr. Edward. But Sanford with the Pakito, that's also very scary. Lamang si Oheb though, sa gold. Lamang din talaga yung ano dyan eh. Yung Bruno sa range kasi. I agree. Yung Bruno eh. Tapos early item. So pwede nang i-maximize ni Oheb sa bottom lane. Lamang siya ng item. Kailangan niya maging patient doon sa may bottom lane. Kasi yung, since mas mahaba yung range siya din yung pwede makaunang sipa
doon sa mga outer turret energy shield, which by the way, Oo. more than kalahati yung damage niya doon. Yeah, and doon nakakuha rin siya ng extra life steal. Kung titignan mo yung matchup, then again, turtle na. Fight. Ito Very na naman. important. Bursters coming in from Sanchi. Nandun si Yue. Recall coming in from Renny J. Okay, penalty zone na naman. Babanatan. Ngayon si Renny J ang binabanatan pero makapag-flicker out siya. Netherrealm coming in from both of these teams. Flickering out ang Blacklist International. Yung burst na hinahanap sa Echo ay hindi natin makita talaga. Kundi heal ang meron sila. JP Volado, one hit na lang. At doon pa nag-proc nga. Yung Execution. yung execution, Renny J. Execution strike. And Oo. with all due fairness, Echo pa rin na makapag-control itong Turtle and Sensui, isa-zone out na lang din. Ang naging resulta dito para sa Echo ay nakuha nila yung Turtle pero nawalan sila ng Torres sa may bottom lane. Bruno talaga yung talagang nanaano doon. Nanaig. Nanaig. Lamang Bruno talaga dyan eh. Kung ganun yung tatanungin mo yung mga Pero gold eh. Sanji, naku po, Chantel. Chantel. Necklace muna. So, pwede yung mangyari dito is, kaya din sila ng necklace kasi nga, yung pinaka-damage naman nila. So, meron magko-compensate kasi yung mga suntok ng Bakito. Okay. Kanina kasi, yung necklace nila, ang katandem is yung Terizla. So, kung damage lang din, and yung damage per second rather, mas mataas yung pwedeng ibigay ng Bakito. So, it makes sense pa din dito sa itemization ni Sanji. So, for Echo right now, ang nakikita natin is, pumapalag sila pagdating sa teamfight, wala lang finisher. So, kailangan maging mas maganda ngayon yung backup for Sanford kasi siya yung parang mas nakaka-front compared to the others. Mas siya eh, no? Mas siya eh. Defensive ang gustong gawin ng Echo. Okay, pinapaligiran si Sanford ngayon. Bumabanat si Oheb. Umikot si Carl. Sinong tatargetin? Si Renny J. Volado. Pero lipat sila dito kay Oheb. Tingnan natin. Mabubuhay pa rin si Oheb. Star Shatter coming in. Edward ay nandito. Pinifake lang muna yung kanyang pag-setup. And Yue already, kinopya na niya yung Netherrealms sa ngayon. Patagal ba naman yung ating Turtle? 44 seconds in. Ang target lang ng Blacklist, makapag-push dun sa may top lane. Pipilitin nila yung top lane na to. Sumusubok lang mag-punch si Sanford just to clear. Pero i-go pa rin ni Oheb. Isa pa. Grabe. Sabihin ko sana good defense para sa Echo pero pinili talaga ni Oheb. Oo. Kasi nagkakaroon na space ngayon si Benny Cutie. Kaya kung mapapansin niyo, 4 na players na Echo yung nasa top. Nakapag-clear ng minion wave sa may middle lane. Si Benny Cutie, even yung nasa may bottom lane. Pero si Edward naman yung dumepensa doon sa clear niya sa baba. This time, 13 seconds bago ating next Turtle. Ang napansin ko na ginagawang tama ng Blacklist International dun sa past 2 Turtles natin is gamitin si Edward para dun sa maaga-agang paggamit ng kanyang penalty zone para bigyan si Cartesi. Let's see if that happens again. Edward zone na yun. Nakikita natin pattern dito. Tingnan natin. Mukhang yun na nga. Yun na ulit. Penalty zone na naman. Iso-zone ngayon si Carl DZ. Carl DZ ngayon binabanatan ng mga strike. Kila muna mula kay JP doon sa batang gilid. Nandun si Tsui sa loob ng Turtle Pit. Sino makakuha ng Turtle na to? Si Carl pa din. Netherrealm coming in from both of the teams. Astral Echo from Renny J. Edward. Wala na siyang gagawin pa. Susugod pa rin ba Blacklist International? Kalmadong retry lang. Sabay basag ng tore ngayon si Benny QT. Folks coming in from the strikes na meron si Niue. Alam mo, Blacklist International, maganda yung aggression na ginagawa nila pero maganda din yung control na ginagawa ng Echo. Kasi ganun, bibigyan nila ng space dito si Benny Cutie. And ibigyan yung space after that penalty zone, ay nakapag-retribution pa rin si Cartesi. So, pwede natin sabihin na yung laban na to is talagang even pa para sa mga laning and even objective taking. Although kung titignan kasi, 3-point, medyo makakahabol na nga si Benny Cutie pagdating doon sa may item. Meron din siyang golden staff. Pero kasi si Oheb, mas mabilis siyang makakasira ng mga tore kasi mas nasasamahan siya ngayon. Oo, sakit niya ni crits are real. Oo, ayun. Of course, ang Blacklist International na meron sila mga enough na defensive items. Nakakita ako ng 2 Radiant Armor pickups which is perfect dun sa kanilang early Magic build at alam naman natin, Magic din yung bentahe ng isang Baksha. So parang nananalify dito yung damage output ng Echo. At kanina pa natin sinasabi na may problema sila sa burst. Tingin mo ba etong game number 4 mas maganda yung resulta para sa kanila in the first 8 minutes of a game compared to game 1? Definitely yes. Kasi kanina parang nagulat din sila sa bilis na ginagawa ng Blacklist International. Pero ngayon, medyo nakokontrol kasi nila. So, nakompensate again with the movement speed. Both Baksha and Rafaela. And even yung damage ni Sanford. Ang ano na lang dito is, kailangan maging effective yung space na binibigay. Kailangan ng conversion
from Benny QT. If not, talagang may hirapan sila kasi si Oheb is well farmed din. Oo nga eh, sakit ng poke. Oo, Yung first kill kasi ni Oheb, pwede mo pang poke yan eh. yup. Pipik mo lang eh, kahit makakadalawang sipa ka dyan eh. So, hindi pa yon, may Novaria pa. Scaling din. Oo, plus, yung Valentina, ayan na, may gumuguhit na. Ayan na. May lightning truncheon na. Si Valentina ni Yue. Sakit na. Oo. Lord Dance or Lord number 1, lamang ng konting XP ito si Carl TZ pero significant pa rin yan. Susubok ngayon. Ang Echo, pinopoke si Baptism, Edward, pero tinatayuan lang sila ni Edward. Kumakate, Worldy. Sakit. Nang, At totally zoned out sila dun. Oo, totally zoned out. Blacklist International, libreng Lord ba ito? Astral Echo coming in, mga harang lang muna si Edward. Hindi niya hayaang makapag-retry si Carl. Sinsui ngayon, makakuha ng retry na yon. Blocked by Edward. Yung tatlong heroes ng Echo, susugod ba ang Echo dito? Speedy Light will coming in from Bed Cutie. Walang nagawa yung Echo, full control ang Blacklist doon. Grabe mag-zone out si Edward. Kasi parang ayaw siyang pansinin ng mga players ng Echo pero nandun talaga siya sa harap. Tsaka as much as possible, lahat ng mga skills niya is to delay yung sinasabi nating back siya. Kasi yung back siya, hindi ka naman pwede ding tumalon. Basta kung may nakaharang, mababangga mo pa rin siya. Exactly. So hindi mo pwedeng lockdown ang isang napakalaking Terisla dahil hero yun. Oo. At ang nakapansin-pansin sa Blacklist nabasa nila yung mapa doon para sa Echo. Lamang ng level 12 si Carl TZ, pero si Sensui malapit na mag-level 12 ng time na yun. Ang ginawa nila, pinoke agad nila si Carl. Laban daw to. Holy Baptism magmi-miss ngayon. Edward, penalty zone, auto 3 na naman. Nasa banda Ayun. si Carl DC. Pulado ngayon si Edward. Edward tumatakbo. Nandito pa rin si Yue. Yue, shadow striking pero meron pang Lord na kasama. Yun yung mga shatter sabay Sanji na magamit na lang ng hila ngayon. Hilahin si Sensui pero buhay pa rin. Ang side ng Blacklist International sabay poke. Si Yue, Lord lang muna atake ng Echo. Nakakapag-depensa pa ang mga Orcas. Pero slow-paced game. 0-1 pa lang pala yung laban. Oo, tsaka nung moment na yun, ang dami nagamit ng mga skills. By the way, pero walang nakuhang tore, yung Lord ng Blacklist. Tapos wala din naging casualty for both. So speaking of item din, so meron ng Demon Hunter Sword. So again, ang parang insurance plan ng Echo is Benny QT for Blacklist International. Since meron naman sila ditong damage from Renny J, parang kailangan magsabay ngayon ang kanilang movement. Okay. Oh, speaking of magsasabay. Matinding insurance plan si Benny Cutie dito. Holy Baptism tatamaan ngayon si Oheb. Pero meron mga kasamang minions din kasi kaya sumugod na Blacklist International doon sa bandang top. Yun yung burst na gustong mangyari na Blacklist International dahil wala na si JB. Pulado ngayon si Carl. Maghabol pa ba Sensui? Mukhang hindi na. Blacklist slowly but surely controlling this game. Alam mo, Blacklist, ang kanilang combo dito, Energy Eruption, tas Penalty Zone. Oh. Tapos habang merong crowd control, yung Worldy, nagbabouncy. Bouncy lang. Bouncy Oh, lang siya. Bouncy World 3. At nagiging problema na para sa Echo yung pag-control ng kanilang mapa. Naubusan na sila ng mga ng dalawang outer turret energy shields. Oo. Turrets onto top and mid lane. At ngayon, Ayun na. parang kahit yung pag-split dito ni Mr. Sanford ay nasasagot na nila. So balikan natin yung first lord kanina. Long lane yung kinokontrol ni Sanford. Pero nung tinry niyang pumunta dun sa laban, may nakaabang na Valentina. So yung Blacklist, bukod sa magandang ginagawa nila, mukhang mas nababasa pa nila yung map compared to Echo. So talagang commendable ang Blacklist International ngayon in the zone. Not really giving up anything. No tilt factor whatsoever. The Echo, they need to wake up. They need the Echo Express for me dahil talagang unti-unting sinusok at sinusuppress ng Blacklist International yung buong mapa nila. And by the way, ito yung naalala kong Prime Blacklist, yung walang kills masyado. Oo. Pero ramdam mo yung Pero ramdam mo intensity. yung intensity. Oo. Yung parang laging dumadagungdong na parang magcha-chant na Arriba. Ayan na naman, kinol na naman yung penalty zone. Bibigyan na naman, sabi ni Edward, magkabigay. Ang 13k ang buhay ngayon. Ang Lord, merong knock-up na gagawin. Pero si Oheb ay pulado. Oheb makapag-flicker out. Wala na mga Netherrealm. Na-pop na rin ni Yue yung sa kanya. Carl DC umiikot lang dito. Pulado ngayon si Oheb. Sino makakuha ng Lord na ito? Si Carlito! Dahil sa banal likod si Benny Cutie, sumusubok siya. Speedy light wheel. True damage is real. Phantom step, double kill. Hahabol pa ba ngayon ang Echo? Ito na ba yung Express? Makakuha pa ba si Edward? Ayun yung mga damage output. Triple kill mula kay Benny Cutie at may kasama pang Lord. Onting bagyo sa side ng Echo. Kaya nilang ma-convert to. Ito na yung sinasabi natin kanina na speaking of conversion, yung kanilang insurance plan ay nakakapag-convert na ng objectives. Before that Lord take ng Echo, 0-0-0 si Benny. Ngayon naka-triple kill, meron na ring item at meron pang dominance ice.
si Sanford. So possibly, ito na yung inaantay nila dahil lumobo na rin ng 4.3k gold lead Okay, para sa kanila. that's a tower down. Oheb is down. 40 seconds for the count. Ngayon, susubok mong depensa din na Sensui pero may hiling galing na ginagawa ang Echo. Pero kaya pang depensahan doon ng Blacklist International. Ganun lang kabilis. Mawawala, may meltdown. Yung Lord, didisiplina muna ang Echo. 4-3 is the score. Blacklist will defend. At nabigyan pa rin si Cartesi, nakuha ng kill ni Renjay. We can see the Infinix replay. Kita mo naman si Cartesi, nag-level 15 din kasi siya pag sa pag-delay nila ng Lord. At nakahanap si Benny Cutie ng triple kill out of nowhere. Ang layo actually nung pinagtas doon ni Benny Cutie. And Echo not going down without a fight. Mukhang gusto nilang mag-game 5. Alam mo, sa laban na to. napansin din natin, kahit nung isang game, for Echo, ang pinaka talagang nagiging target nila para maging effective yung teamfight, kailangan mawala muna si Yue. Oo. Si Yue naging target nila, although si Sanford yung nauna, pero nabuhay pa rin kasi siya. So every time Yue is not around din, yung taunts niya kasi, nahihirapan din si Cartesi mag-retry kasi natutaunt din niya aside from the penalty zone from Edward. Meron ng lightning trance yan. Si Sanji. So may onting ano na yan. Masakit na, may konting May- sakit. Masakit, swang na. Oo. Oo, but then again, Benny Cutie, in comparison sa Bruno, pagdating ng latter portion game, kasi nasa 15-minute tayo, pagdating ng 18-minute mark, ito na yung consider natin na late game. Tingin nyo ba, kaya niyang makipagsabayan sa composition ng Blacklist? Paunahan yan, boss eh. Paunahan actually, as long as kung walang ibang factors, medyo aaray yung parang parehas lang din pala. Depende din kung gaano mo kaaga ka pipindutin yung wind of nature. 50-50. Marami na ako nakitang mga content creator na nag one-on-one, kari Bruno, walang nangyayari eh. Parang pantay lang lagi, ano? Oo. Nag-wind of nature lang sila. This is very crucial later on. Tingin ko ang magiging factor dito yung positioning talaga. Kanina, nag-call si Edward na bigyan. May zone siyang nagawa sa dalawa. Dito na papasok yung may crewhan. Oo. Pero speaking of Microhan, by the way, walang nabanggit natin Wind of Nature. Ohe, by the way, doesn't have Uy. Wind of Nature. So pwedeng, pwedeng mapansin ng side ng Echo, it's either Sanford na mauna para sumakit na agad. Yun ang pinagtataka ko dun sa information na binigay mo. But now, Lord Dance, Blacklist International, expert sila dito. Kailangan hanapin yung mga nagpa-flank, katulad ni Sanford. Nag-fake back si Sanford ngayon pero may vision na magagawa si Yue. Okay, ayun na, double triple knock-up. Yatop agad si Edward, yung true damage talaga yung meron eh. Anong burst ay hinahanap nyo? Sabi dito ni Benny Cutie, yung burst ay nasa akin. Sanford! Sabay may gagawin si Sanford na flank. Doon kay Oheb, mabubuhay pa si Oheb dito pero mag-aabol pa ang side ng mga Orcas. Sumisisid na ang mga Orcas na lumipat na ng game si Renny J pero bumalik na rin siya dito with the Star Shatter. Libreng Lord para kay Carl. Tumatakbo na si Renny J, lumipat na naman ang game pero inahabol siya ni Benny Cutie. Ngayon si Sensui ang maiiwan. Benny Cutie sabi niya, hello Renny J, what's good? 3 kills ang makukuha ng Echo, isa sa Blacklist International. Tumatakbo si Yue. Papabakin ba siya ni na Sanji? Yue versus Sanji! Sanji, mulado. Yue, makukuha ng isa. Yue pa nga! Dinaan sa Gento. Gento, pero hindi na makakapag-back daw, sabi ni Carl. Dizzy. At buhay pa ang Blacklist International. Yue with a crucial outplay. Grabe na ngayon ang pinapakita ng dalawang teams natin. And even Cartesi ay magtatakas. Binabato ng dartboard. Pinalamo ng dartboard sa mukha. Carl Dizzy ng gigil. Pero kaya pa ng Echo tapusin to. 40 seconds on Yue. Parang naging play ni Cartesi doon ay literal na rolling in the deep. Medyo napalalim talaga ang tinakbo ni Yue during that time. Lord, Kaya ba tapusin ng Echo? 20 seconds. Astral Echo para dito kay Renny J. Nako, pumasok naman si Edward pero natutunaw talaga siya. Binibigyan lang siya ni Benny Cutie. Itong carry pick na to, ito yung wala daw kanina sa side ng Echo pero makakapag-burst down naman si Oheb. Nako, Oheb naman ngayon ang kumukuha ng damage. Wala doon si kuya mo, Oheb. Oheb, sinusubukan si Benny Cutie. May kill na ginagawa ngayon. Buhay pa ang Blacklist and Oheb will take down Benny Cutie. Benny Cutie tumatakbo mag-isa. Tumatakbo na rin si JP. Wala nang buhay. Ito na ba ang end? Double call. Si Sanji lang ang buhay. Si Sanji lang ang buhay. Sabi ni Oheb saglit. Pa-purple lang saglit. Sabi ni Oheb, kaya ba tong tapusin Kaya ng ba? Blacklist? parang pwede yata nga tapusin. Hindi na sila nag-heal dito, hindi na sila umuwi. Ayaw na nila. Sanji, Faramis pa rin to. Paramis pa rin. Sanji. Hahantingin nila. Very cute bumili ng win chant. By the way, if ever Astral mamatay si Echo. Sanji, dito yung cooldown niya hindi Di
siya The same, na-stack, oh. hindi siya nakapag-stack. Walang passive, walang passive. Blacklist International nakasakay na sa Echo Express. Gusto na tapusin to. Buhay si Carl Dizzy. May isang wagon, may isang minion. Pasok ngayon si Carl. Nag-retrain na. Nag-retrain na si Carl. Si Carl, gugo lang muna. May bagong set na minion, ha? Yung wagon dito. Okay, buhay na rin.